Hello, and today, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay yung mga laws ni Kirchhoff's. Ni Kirchhoff, no? So, we have yung KCL, which is yung Kirchhoff's current law, and we have KVL, which is Kirchhoff's voltage law. So, today, gagamitin una natin pag-aralan yung Kirchhoff's current law, no? So, ang Kirchhoff's current law states that the amount of current na pumapasok sa isang node ay equal sa amount ng current na lalabas sa isang node. Okay? So we use this idea, no? So we use this idea para makabuo tayo ng mga equations. Okay? So pakita natin. Okay. So kunwari dito sa wire na ito, no, sa circuit na ito, ang mga pumapasok na current ay ito, si I1, si I3, and si I4. At ang mga lumalabas na current ay si I2 at si I5. So kung bubuo tayo ng isang equation dito gamit ang idea na ito, then lahat ng mga papasok, which is I1 plus I3 plus I4 ay mag-i-equal dapat sa lahat ng current na lalabas, which is si I2 at si I5 sa isang node. So that's KCL. So it's very easy to understand. Sa Kirchhoff's voltage laws naman, it simply states na lahat ng voltahe sa isang serkita ay mag-i-equal dapat sa 0. Okay? So ang summation ng lahat ng voltage ay mag-i-equal dapat sa 0. So para mas maintindihan natin or ma-apply natin ang Kirchhoff's voltage law, kailangan din nating maintindihan kung ano ba ang passive sign convention. Okay, so ang passive sign convention is basically isa lang tong bookkeeping, no, na tama yung ating mga signages. So meron kasi tayong tinatawag na active elements sa isang circuit. Ang active elements, ayan yung mga nagsusupply ng power. Okay, so katulad ng isang battery or ng isang voltage source. Kagaya ng isang battery, no? So kuha tayo ng isang dito voltage source dito. So positive to, negative to, di ba? So ang current dito ay lalabas sa negative at papasok, ay lalabas sa positive at papasok sa negative. So ayan ang daloy ng kuryente sa ganito, sa mga active elements. Okay? At ang kanilang power ay negative kasi they are supplying. How about naman sa mga passive elements? Ang mga passive elements, sila ay ang mga kumakain ng voltahe, kagaya ng resistor. 'Di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na voltage drops sa series. Kasi kinakain nila, kung nagko-konsumo sila ng voltahe. So sa isang resistor, ang daloy naman ng kuryente or ng current must be from negative papasok sa positive. So therefore dito dapat ito ay positive, dapat ito ay negative. Kasi pag ganun yung daloy ng kuryente o ng current, papasok dapat siya sa positive side at lalabas sa negative side. Dito naman lalabas dapat siya sa negative side at lalabas siya sa positive side at papasok sa negative side. So ganun yun,
lalabas sa negative side, papasok sa positive side. So, ang power naman nito ay positive since it is consuming. So, ayun lang ang passive sign convention na kailangan nating gawin mamaya. Okay, so para mas ma-illustrate natin yung paano gumagamit ng KVL, gamitin natin itong circuit na ito, no? So, the first step, usually we assume na ito ay positive, ito ay negative. We assume the signs. Kaso since itong mga ito ay voltage sources, they are usually nakaset na yung signages nila, no, yung mga terminals nila. So, hindi na natin kailangan mag-assume ng signs. So, ang i-assume na lang natin dito is yung loop. 'Di ba na ano natin yan kanina? Yung loop it's either clockwise or counterclockwise. So, yun yung daloy ng kuryente basically, yung direction ng daloy ng kuryente. So, assume natin na ang loop na ito ay pakanan, which is clockwise, no? So, lagay natin loop 1. So, using ang idea ng voltage law, then sa loop 1, ang summation dapat ng voltages ay equal to 0. Okay? So, mag-start tayo dito kay V total. So, unang pumasok si V total sa negative terminal. Tsaka siya lumabas sa positive. So, therefore, dapat negative sign. So, magiging negative VT. So, yun na. Negative. Kung saang unang terminal pumasok yung kuryente, yun yung magiging sign niya. And then, pagdating dito, nag-start siya sa positive. So, therefore, this would be positive 5 volts. Tapos, susunod, negative. So, negative 13 volts. Tapos, susunod, negative 14 volts. Kasi equal nga siya sa 0. Tapos, since we're magsasolve tayo for VT, para mahanap natin si VT, lagay natin siya dito sa kabila. So, magiging VT equals 5 volts minus 13 volts minus 14 volts. Okay? So, 5 minus 13 minus 14, that is negative 22, no? So, VT ay equal kay negative 22 volts. Pero, dapat ito ay baliktad, no? So, pag negative yung ating sign, meaning to say, mali yung assumption natin ng loop. So, meaning to say, pag ganun pala dapat talaga. So, pagka ganun, i-state mo lang 22 volts. So, ayun. So, ganun gumamit ng KVL at KCL. Okay? So, ang KVL at KCL, ginagamit lang sila both to, para makapag-produce tayo ng equations na pwede nating ma-solve yung circuit with. Okay? So, i-demonstrate natin yan with a practice problem sa susunod na episode.